should be accompanied by our giving thanks to the Lord. Okay, letter C. Let your request be made known to God. To God denotes motion toward, in the sense of a living union and communion, implying fellowship. Hence, the sense of to God here is in the fellowship with God. So let your request be made known to God. Nagpasabot, usulti ka, ihang sa imong pakig-ambitay. That means, sige ka nakig-ambitay sa Ginoo. And while you are fellowshipping, usulti ka niya. No? Sa imong everything. No? Bisan kung saan naman na paghitabok sa imong kinabuti. Amen? Okay, so that means it is moving toward, continuous ba, na pakig-ambitay. Pero, kung na po tao, makahinumdum, natay problema, so kulang lang ang word niya, tugad, kaya ka tugad, in fellowship mo doon. That means, sige ka nakikontak niya, kaya samtang nakikontak, kaya nung lumalik, Lord, namaray ko ano yung problema ha, Ginoo? So, imong isulti sa Ginoo. Okay? The result of practicing fellowship with God in prayer is that we enjoy the peace of God. Wow! Ang kalinaw sa Diyos. The peace of God is actually God as peace. Amen? Tao. Ay kay katulog. Mo na kalinaw sa Diyos. Kagay problema, ginabunubuhan ng ayaw, bro. Malinaw. Amen? Ang nagkabunabo, may makatulog. Ang ginabunabuhan, mayroon ka to. Diha, kasi. Amen, mga God. Infused into us through our fellowship with Him by prayer. Ano may katas ba tanong? And the peace of God is God as peace. Infused into through our fellowship with Him by prayer, as the conflict voice to troubles and the antidote to anxiety. God over us, saving us from all our fear. Hallelujah! Ang Diyos sa kalinaw is the counterpoise to trouble and the antidote to anxiety. Praise the Lord! Pero kano sa mga ito mapahimos lang ang peace of God, which is actually God as peace, by practicing fellowship with God in prayer. Una, abawan mo na mga kanabang igsuon nga sige rin kalipasa, wa na apo-apo. Kung wampo magani, gamay kayo panahon yung igugol sa presensya sa Ginoo. Mga mag-alipasa ta, sige, kaya naman, mapuno ta sa kabalaka. Eh wala man ta maka-enjoy sa the peace of God, which is actually God as peace. Amen? So wala tayong antidote to anxiety. Wala tayong counterpoise to troubles. Okay, so the God of peace patrols our hearts. Ato maninigyan sa oras, no? Ang patrolya. Diyos sa kalinaw may mong patrolya sa itong kasing-kasing. Iyahay kayo. No? Libre, wise will do. Amen? Grabe, kung patrolya lang. Bisan pa yung buhay na kitang pagsikyo, mahal niya kayo. Yan tani, di kay sikura mo patrol yun. Ha? Oh. Patrols our hearts and thoughts in Christ, keeping us calm and tranquil. Malinaw ta, no? Natas kadait, kalinaw. If we would have a life free of anxiety, we need to realize, yan yan po na yung emphasize, no? Kinahanglan ko nung tang makaamguta. So, may itong mabuhan. We need to realize that all
circumstances, good or bad, have been assigned to us by God in order to serve us in fulfilling our destiny to gain Christ, live Christ, and magnify. So yung ipasakin mo nga assign, i-assign na diyan na. Tanani mo kahimta, walay sulat ba? Amen, my soul? I-assign na siya sa Diyos. Namili magkakasawa gwapa, pero grabe po ba, nawata na lang na. Kaya i-assign na sa Diyos. Ay, nabit lang. Basta i-assign na, upunsa na muna na. O na gani siya may example, o. Usa ko nung ka-brother nga negosyante. Bus, nakaginansyan ako kayo. Lipa siya. Pagkataon-taon kay nalugi na po siya. Mas naku pa kaysa iyang ginansya. So, sama ko na to. I-assign niya po ito sa Ginoo. Natingali, para niya, mas maayo ang malugi kaysa makaginansya. Kaya makaginansya, kaya na makamunol sa Ginoo. Karoon nalugi ka. Alaga. Hindi ka katulong kung di ka munol sa Ginoo. Lord yun, Lord, Ginoo. Apa nga niyo? Sometimes good health, maybe not so good. Ano istorya nga good health ko, maybe not so good. Yan naman. Kayo mayo taglawas. Huwag matatingalin ng dool. Kung nag-assign ng tao palatihan. Kaya aron nga, mag-good ang atong relationship sa Ginoo. Because when we are saved, we became the Lord more. So, ang palatihan, i-assign gyapon. Ayun na istorya ko na, pero inlalay mo eh. Okay? Napagani sa example ko itong sugilanon ko sa duwa kang guryon. Ipalo mo ko sa sugilanon sa duwa kang guryon. Ang duwa kang guryon ko nag-istoryahan ay. Ingon ko nung guryon ko sa nga, ano man ang mga tao nga, sige magyunan silang kabalaka. Ito bang pupuno sa kaguryon, wala siguro sila'y amahan nga nangatima nila. Oh Lord. May pag-guryon kayo. Mapagkawalan ng mga guryon niya, lupa na. Wala na, nagtabing na ng guryon niya. Tanaw na ninyo ba? Tanawa na sa siya. Ano ba lang na siya bayan? Awa, siguro yung amahan nangatima na. Oh Lord. Lord Jesus. Okay? So, if we are not one with the Lord practically, eventually, everything will bother you. Yeah. Inood ba mo, Ikson? Nanang utang, makasabog ni mo. Huwag kay sakyanan, nangandoy kang sakyanan, nanan kay sakyanan. Daghan na kay kang kasabog. Kita pa kang gasolina, kita pa kang restro, kita pa kang ligid, kita pa kang insurance, oh Lord. Ako sakyanan, libre na. Pero ang insurance, Lord Jesus. Ako sa kabulang sweldo sa akong asawa, kulang na ibayad sa insurance. So, the secret of satisfaction is to be one with Christ. To be one with Him, we need to talk to Him. Praise the Lord. So, si Brother Ligani ko sa kapanahon, naghangyo sa Ginoo ng tagaan siya mo lawas, gikasapan ko sa Ginoo. Lord, ay nalang pa na yun. Kasapan. Okay. Roman numeral 4. Finally, brothers, what things are true, what things are dignified, what things are righteous, what things are pure, what things are lovely, what things are well spoken of. If there is any virtue, and if any praise, take account of these things. So, ato kitang account, kaya na yung mga positibong utang. No, kita ko kay atong inumduman katong yung mga mao. Katong mga negatibo. Kani di ayo. Kani di ayo atong itik account ay dili di itong mga no, hindi nato magalimtan katong mga negatibo.
Lord. A. These virtues are the expressions of God's attribute, live out from within the pursuers of Christ, who is the embodiment of God. Okay, letter B. These virtues are 6 governing aspects of a life that lives Christ. Number 1, a life that lives Christ is true, ethically truthful, without any pretense or falsehood. Wala itang makaroon ng tinood yun. Number 2, a life that lives Christ is dignified. Halakdon, honorable, noble, brave, solid, weighty, and worthy of reverence. A life that lives Christ, number 3, is righteous. Matarong, right before God and man. Number 4, a life that lives Christ is pure, single in intention and action without any mixture. Number 5, a life that lives Christ is lovely, lovable, agreeable, and endearing. Number 6, a life that lives Christ is well-spoken of, renowned, of good repute, attractive, winning, and gracious. Praise the Lord! Winning, sa kalibutan, huwag inigingon ka ng winning yun, sige. No? Pero nagpasabot na well-spoken. That means maayo ang imong reputation. Maayo ang pag-ila sa mga tao nito. C. Virtue and praise are a summing up of the 6 foregoing items, and all of which are some virtue of excellence and something worthy of praise. To be a proper human being is to express God through His divine attributes in our human virtues. To have a human life filled with Christ as the reality of the attributes of God. So, mubalik na kita gyapon sa tinguhan sa Diyos mga igsoon. Ya, ibuon kita sama niya. Surupan kita niya, tuhupan yun niya ang atong tibuong pagkatao. Aron mahimo yun the same as He is. Okay, Roman numeral 5. I have learned in whatever circumstances I am to be content. Kaya ba kontento, no? I know also how to be abased. And I know how to abound. Oh, ginamos. Amen. Lechon po. Amen. Gapon. In everything and in all things, I have learned the secret. Both to be filled and to hunger, both to abound and to lack. I am able to do all things in Him who empowers me. A. Paul took Christ as the secret to experience Christ, being content and rejoicing in every kind of circumstances, in any situation and in any matter, because of Christ. Sa sinugdan sa Philippians, ikaw si Paul, no? Some preach Christ out of envy. Parang nasuya lang sila. So, sakyaw mo siya, nagano siya nadala, sakyaw mo po. No? Pero ang iyang sakyaw, hindi ito ko nga na siya'y burden nga tao maluwas. Kanya lang, nasuya lang siya ito kasama. No? Pero yung si Paul, bisan pangingana, basta kasi, I rejoice! Nalipay siya. Amen, so si Pablo, malipay yun na yun kanunay. Kung pure mo mga motive, lipay siya. Kung di po pure, lipay lang yapon. Basta kay kisakyaw si Kristo. Amen? So, grabe siya o attribute. No? Paul took Christ as the secret is besides being content and rejoicing in every kind of circumstance, in any situation and in any matter, because of Christ. Katong sila duwa dito sa Pilipos, no, nga, idakog sila, istakin po yun ito. No? Dito sa pinakapsuok yun sa bilangguan. Kung sama sila dito? Nagilalis? Si Pablo, si Silas? Wala. Praise the Lord. No, they are praying and they are singing hymns of praise. Nagdaig sila dito. No? Bibugay sila. So I have learned the secret literally means I have been initiated. The metaphor here refers to a person's
being initiated into a secret society with instruction in its rudimentary principles. So, sa mga previous, ato na isgutan, listen. After Paul was converted to Christ, he was initiated into Christ and into the body of Christ. Okay, Paul learned the secret of how to take Christ as life. Kung na-listen kayo sa aming nakaadog kayo ko sa iglesia, nalaan na kayo, ako sa una, ako may kinabatahan, pero usang pinakaraan, dali ang kayo panahon yun. Katong August 1, 38 years, August Lord sa recovery. No? Pero, dili man ipadugayan yun, ang pamatanan ni og naka-learn bata sa secret. Basig dugay na kay kanri, pero wag yung pagyapo ka malay bago sa sekreto ni sa Lord sa recovery. Amen, my son? Dunay sekreto din eh. Nakatama mo sa secret? The secret of how to take Christ as life, how to live Christ, how to magnify Christ, how to gain Christ, and how to have the church life. So doon ay sikreto ng son. The secret in Philippians 4, sultihan na lang tao, huwag na kayo malo, is to do all things in Christ as the one who empowers us. Mananit yun na magsalig, bisa kung sa kakakaraan. As a person in Christ, Paul experienced Christ and applied Him in all circumstances. This Christ is real, living, near, available, and prevailing. Paul's word about Christ as the empowering one specifically applies to Christ empowering us to live Him as our human virtues and thereby magnify Him in His unlimited greatness in every kind of circumstance. By the empowering of Christ, we can live a contented life. So, nag-empower ang ginawa na ito. Kung saan pa nag-empower? Is actually refers to Christ, resurrected power. Pero kung makasinati ka, kinahanglan mo ka ma-conform to His death. Mapahiyuyon ka sa iyang kamatayon. Aron nga masinatianin mo ang gahom sa iyang pagkabanaw na nag-empower na ito. We can live a contented life as ang tanong. By empowering Christ, very contented life, be true, dignified, righteous, pure, lovely, and well spoken of. To live a life of these virtues is much more difficult than doing a Christian work. Sa iyon pa kuno ang mag-Christian work kaysa magkinabuhi, aning kinabuhi. Amen. Mga pitiyo, ako sa nagiging sa una. Uban ko, niunda mo sa Kristan, kaya nadismaya ko. Sige na magyapang simba. Kasi walay ko ni Sulod, dito ko sa tubangan simbahan, may mga ganito niya. Utangan ko ni simento, bitang likod. Dito may likod. Nako'y tapan dito tao. Ano siguro, bulot-bulot. Yung pangautanan. Ano?